Oh, nabalitaan niyo na ba? Si Jonathan Morales, tandang-tanda niyo pa ba 'to si Jonathan Morales? Yung sinungaling na hinayaan ni Bato de la Rosa diyan sa Senate hearing na magdadaldal-daldal-daldal diyan at kung ano ng pinagsasabi against the president. Natatandaan niyo na ba yan? Si Jonathan Morales, abay, hinatulang, guilty sa perjury. Anyari sa mga DDS, nauubos yung mga bataan nyo ha, pero hindi yung mga panlaban nyo, daming kaso. Oh. Yung iba, hinatulan na ng guilty. O, isa pa si Maharlika. Isang katerba ang kaso. o ito, may hatol na oh. Ito, nakita natin ito kay Kakiraki ha, courtesy of Kakiraki. Ito pong promulgation na ito, itong ruling na ito, July 30, 2024 pa po yan, base sa dokumento na ito. I-issue po yan sa City of San Fernando, dyan po sa Pampanga. Sige, basahin natin yung ruling. Wherefore, accused Jonathan Morales E. Apruebo is hereby found guilty beyond reasonable doubt of perjury as penalized under Article 180 of the Revised Penal Code and is hereby sentenced to suffer the penalty of imprisonment. Medyo maikli lang ka-coffee yung kanyang penalty kasi perjury lang naman yan eh. Pero yung the fact na guilty siya dyan dito, kaya gawain niya talaga mameke ng mga dokumento, pirmahan kunya-kunyari yan. In short, hindi lang talaga siya sinungaling. Magaling din gumawa ng mga dokumento. Ang problema niya dyan, pinapatulan siya ni Bato. O yung mga pinipeke niyang dokumento, lagyan niya lang ng puncher yan, o butasan niya lang ng puncher yan, totoo na. Legit na. Sabi ni Bato, kasi may butas ng puncher, legit na yan agad. Ayun. O, paano to explain ni Bato ngayon? Guilty, oh. Guilty. At pinapakulong ng 4 na buwan of arresto mayor, medium in the fine of 1,000 pesos with subsidiary imprisonment in case of insolvency. So decided 30 July 2024, City of San Fernando, Pampanga. Promulgated in open court on August 7, 2024. Pinirmahan po yan ni Acting Presiding Judge Jason Alquiros. Oh, anyari. Yung mga bataan ninyo dyan, mga DDS, oh, yung mga nagsasalita sa Maisog Rally, oh, kung hindi may kaso, guilty. Tapos, ipagmamalaki nyo pa yan. Hahayaan nyo pang magsalita na magsalita. Sige, stop share natin yan. Balikan natin itong kwento ni Jonathan Morales kasi nabash na ito ni Jingo Estrada noon eh, ng Senate hearing. Kaya hindi natin maintindihan dyan si Bato de la Rosa, bakit hinayaan niya? Hindi lang isang beses, hindi lang 2 beses, hindi lang 3, ilan ba, 4 o 5 beses na hinayaan niyang magsalita ng magsalita itong si Jonathan Morales ng kasinungalingan against the president. Pinahintulutan ka, Coffee, pinayagan ni Bato de la Rosa, kundi ka ba naman nakupo? Oh, nasa balita ito ng Philippine News Agency, ka-Coffee. Sige, basahin natin. Oh. Estrada questions, why liar? Yung sinungaling still allowed to testify in Senate. Yung tanong na yan ay para kay Bato. Bakit mo pinayagan ang sinungaling na mag-testify against someone, against somebody dyan po sa Senado? O yan o, ito pa o, itong ruling na to ng korte na guilty itong si Morales, nagpapatunay lang na totoo talagang sinungaling at mandaraya ng mga papeles, ng mga dokumento itong si Morales. Suntok to kay Bato. Hindi ko alam kung nabasa na to ni Bato. Yung ruling ng korte na yan. Senator Jigoy Estrada on Monday reminded the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Ang hepe niya si Bato de la Rosa. And legislative processes should always, and I quote, uphold truth, integrity, and fairness as he questioned why disgraced Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA agent Jonathan Morales is still allowed to testify in the Senate. Siya mismo, hindi siya makapaniwala. I call upon the Senate Public Order Committee to uphold its duty to the Filipino people by exercising due diligence in verifying the veracity of information presented before it and by refraining from legitimizing falsehoods and fabricated stories, he said in his opening statement at the hearing. Boom, sapul talaga si Bato dyan. Ang laking pagkakasapul kay Bato dyan. Bakit mo naman kasi sir hinayaan niyang si Jonathan Morales? So, nagkalat pa yan ng basura dyan sa Senado. O ito ngayon na, may ruling na. May desisyon na ang korte na guilty nga yan.
Sabi ni Jinggoy, allowing the dissemination of false information and fabricated narratives not only undermines the credibility of our institutions but also jeopardizes the pursuit of genuine justice and accountability. Exactly. Nasisira ang Senado. Naaapektuhan ang Senado dahil sa mga resource person na to na alam mong sinungaling pero pinapahintulutan ng Senado. Yes, si Bato lang yan. Si Bato lang nagdesisyon yan. Pero syempre, reflection ng Senado yan eh. Diyan ginagawa sa inyo yan. No? Pinapakain pa nga ng Senado yan eh. Nadetine pa yan dyan sa Senado. Ginastos pa ng Senado yan. Even si Jesus Escudero that time, si Subiri pang presidente ng Senado dyan. Hindi tutol din dyan sa mga pinagsasasabi ni Morales. He said Morales, whom he has branded as a congenital liar, is facing various criminal complaints in different local courts which include planting of evidence, estafa, and extortion. At mismong si Morales, umamin siya sa mga kalokohan niya. Diba? Yet, pinayagan pa rin ni Bato magsalita dyan sa Senado at mahabang airtime pa yung binigay. Diba? Kalokohan talaga. O, ano ba si Bato dyan? Kasabot ba siya dyan? Oh, singilin natin si Bato dyan. It's not as that senators have a deep responsibility to ensure the truth in the statements of individuals who stand as witnesses of our resource persons, emphasizing that this is not just a duty of legislators but a moral obligation. No, there is no room in our hearings for those who spread lies or make perjury statements, especially since they swore to tell the truth only. Fidelix ang iniimbestigahan nila dyan, ka-coffee eh. Pero napunta sa kung saan-saan na yan. Iba talaga itong si Bato. Pinayagan itong si Morales. O yan, hindi ko alam kung i-aapila na naman ito ka-coffee. Kung saan na naman ito i-aapila ni Jonathan Morales. Pero marami-rami ka-coffee. Marami-rami pa ang kasong haharapin itong si Jonathan Morales dahil sa mga pinaggagawa niya. Lalo na ng before mga previous administration siya, namayagpag yan si Morales at ang masaklap kinampihan pa ni Bato. So, Cesar Velches, pag binoto pa yung mga senador na yan, katulad ni Bongo, Bato de la Rosa, at mga Duterte, naniniwala ako mga TNGA, tayo mga Pinoy, hindi dapat iboto sila at si Aimee, wag na lang po at no to Dilawan, sabi ni Cesar Velches. Ma'am Carclea, thank you ma'am sa iyong pakulay. Good morning ka-coffee, DJ Byron Tokis, mega love shoutout po kay Mama Gilda Enriquez. This is a testament of how unreliable Morales is as a witness. Not credible siya. Kahit lang punch holes pa ilagay, kahit ilang punch holes pa raw ang ilagay sa katawan niya. Si Bato de la Rosa naman ang naniniwala na nagiging legit ang isang dokumento, ang isang testamento kapag may butas ng puncher. Nako po, yan. Tama ka dyan, ma'am. Itong ruling na ito ng korte, patunay talaga yan na palpak talaga si Morales at dapat hindi na binibigyan ng pagkakataon yan na magsinungaling pa sa kung anumang hearing. Di ba? Hindi ko alam kung paano yung pagtatanggol ng mga DDS ngayon yan. Renmo Vlog, kung PMA si Bato, nakakahiyang na-produce ng PMA na isang damakmak na ungas. Hindi ko alam kung ganyan ang pagtingin ng mga alumni, na mga taga-PMA dyan dahil sa ginagawa na yun ni Bato. VML, LELC, maganda ilabas na nang makasuhan silang lahat at makulong na para wala nang panggulo sa bansa. Sabi ni Felix, wala namang naniniwala sa mga paninira mo kay BBM. Kaya Inday Sara at mga vlogger, sayang lang ang mga palabas nyo, sabi ni Felix. Siyempre, may mga kakampi din sila mga vloggers yan, yung mga DDS, nandiyadyaan pa rin yan. Siyempre, kailangan nila magpakalat ng kasamaan Palabasin nila na masama itong administrasyon, masama itong gobyerno, at pag-resignin itong si PBBM. Para pag nag-resign na si PBBM, kung mangyari itong pangarap nila, abay, si Inday Sara ang presidente. Naku, good luck sa inyo dyan. Elizabeth Acosta, ka-coffee, yung latest survey ng GMA 24 Oras, mas marami na ngayon ang pro-Marcoses. Yes, nabasa natin yan as compared to mga pro-Duterte, Kay Justify 500, good evening ka-coffee. You are one of the best vlogs in the Philippines. God bless you. Sana all. Thank you, Justify 500,
Teresa Bundalian, oy, nasasaliban na si Fiona ng mga Kibs Alipores. Alam mo itong ginagawa nila dahil lang sa ano pagtatanggol nila kay Kibuloy. Sobrang nito mga to sa pagtatanggol kay Kibuloy. O siya, sige, kung nasa Facebook po kayo, pasuyo na lang ka-coffee, please like and follow sa Facebook at YouTube ka-coffee para mabasa po ng iba nating mga ka-coffee ang inyong mga opinion at ang inyong mga reaksyon dyan sa ating comment section. At pasuyo na lang ka-coffee, pa-like na lang din. Like and follow kung nasa Facebook po kayo at click nyo lang naman ka-coffee itong subscribe kung kayo naman po ay nasa YouTube at kuha na rin po kayo ng inyong kape at tayo ka-coffee ay mag-move on tayo sa ating next topic.